yung kay Jesus, yung kanya po sa nagkakaroon yung ginawa sa isip ko, yung kanya po sa krus. Na isip sa sarili ko lang din niya. Yung Panginoon niya, hindi lang sa kanya dinanas sa alang sa atin ng kasalanan. Kaya, isip ko talaga sa sarili ko, bakit ako? Hindi yung pagsubok lang, magbigat o reklamo ako. Hindi mo nga problema, reklamo ako. Kaya sabi ko, hindi dapat kasi yung Panginoon niya, hindi nga siya nagbita ng salita niya, bakit ako? Di ba yung pagkakasama ng sa mga tao lang, bakit dinanas ko ito? Wala siyang nasabi nga kasi mahal na tayo. Kaya yung time na yung habang nandito ko, sabi ko, hindi ko mapapayag na, hindi ko ito masabi sa aking pamilya. Kaya habang doon talaga ako nagpag-uwi ko, yun talaga rin sa tatako na kasi hanggang buhay pa yung salita sa akin. Isip ko agad sa akin, asawa kami. Ngayon yung pagdating ko talaga rin kagabi, kung tuwan na naman kasi pagdating ko naman, hindi ko naisip niya masaya sila pagpasok ko. Yung pagpasok ko lang nagsasaya ng nila eh. Di parang sa ko magsasaya lang, hindi na kumirapan magsabi sa nila kayo. Sila mismo ang nagsabi, paano nangyari? Ano nangyari? Kung sila ang nagano sa akin agad. Isabihin mo sa akin kasi yung daw. Hindi pa ako na, kung sapatos ko ako nun. Isip ko ba? Hindi ko magalit na kasi excited sila eh. Ano lang sabi ko naman, alam mo, dati hindi ko na isip na dito pala yun. Kasi yung ko lang laman. Pinabasa ko na yung 1, 2, 3. Basahin na lang kasi hindi na sagot. Eh yung natapos na nila, nag-isa mo lang, kaya taas na lang sila. Yung sabi ko, wala, di ba? Sabi mo lang yung kasalanan. Sagot nila, sige, bakit? Sultan na lang, bakit pinako dito si Jesus? Bakit sumagot? Iba-iba sagot nila, tawa na tayo. Oo. Kaya nga, sabi ko sa yun, kasi sabi nila yung narinig ko, spasok na kasi yung misis na yung you are with God. Kaya di na naman ang building sa susunod. Kaya ako lang naman yan. Teaser. Opo. Sabi ko alam ko, dapat mayroon yung mga bata. Sabi ko na Alexa. For sure. Okay po. Yun lang po sa akin kasi matuwa na ako na kwento ko sa mga. Pass. It's a dream come true actually para sa akin kasi matagal ko na rin gusto na encounter. Lumipat kami doon sa CV na 2010 yata yun. Tapos nagawa yung pool ng 2012. Tapos sabi ko, dito ako magpapabautis ko. Tapos sabi ko, sana yung unang lubog ko dito, yun yung aking bautis ko. So nangyari ang kahapon, pagdalaw na ako sa CV, 14 years yata, yung unang lubog ko, nangyari na yun yung aking bautis ko. So thank you, God. Thank you. Kahapon, yung presence ni Lord talaga, yung Holy Spirit, ang lakas. Yung sa akin mismo, yung aking experience, yung pag-awot ko sa tubig, parang, alam mo yung naka-backpack ka tapos bigla mong halis. Yun, parang pag-awot ko, yung dahan-dahan, parang merong nawawalang bigat sa likod ko. So sabi ko, wow, Lord, sabi ko, talagang ko yung nakilos sa parang ito. Thank you, Lord, dahil sa encounter na to, mas talo po namin naunawaan yung paghihirap mo, yung sakripisyo mo, at mas talo po namin nalaman yung aming purpose namin sa buhay. So, Lord, thank you. Praise God. Ako unang-una po nagpapasalamat po kila Kuya Johnny sa kila Ate Melvin na malugod kami tinanggap po sa bahay nila. Hindi po sila nagdarawang isip na patuloy po kami lahat. Tapos po kila Teacher Reggie at kila Alit sa buong family niya na nagluto at nag-prepare po ng aming makakain na halos busog mga po lagi eh. Tapos ano po, nung dapat pala naglagay ang timbangan sa mga. Nung baptism po yun po yung lumang tapos pagdilat po, parang pagdilat po ng mata, ang liwanag po nung nakita ko eh, na parang buong kalawakan talaga po yung mata ko na kita ko pa, kaya sa wow, thank you Lord, ito po ito siguro sa akin, isip ko na lang, ito po siguro yung kaharian niya talaga na ang liwanag, ang maliwalas, yung perfect word po talaga na pinangyayari po ni God po yun.
Tapos, nung sa pag-ano po ng Holy Spirit po, ayun po na-pray po ako nung umpisa na, Lord, sana po, papusin mo ko ng ano na, para maano po yung aking katawan ng umpisa ng Espiritu. Bigla na lang pong may humingin po sa katawan ko, tapos hindi ko na po na alam kung ano na po yung ano na po nangyari sa akin, ano na po yung nangyari sa akin. Ang sundan po na wala, nakaupo na lang po ako doon. Sino po ba ano po? Ngayon lang po ako sa dami ko pong nagaturan na ganito pala yung ginawa ni Jesus para sa atin. Ang dami niyang sinakripisyo, ang dami niyang inako niya yung kasalanan ng mga tao para lang malis tayo dun sa kasalanan na hindi po nagkapalan ng mga tao. Kung bakit tayong mga lalaki, tayo yung pinakakatiwala niya talaga eh. Tayo yung pinaglib niya pero hindi nagkapalan. Tapos yun po. Masaya lang ako kasi nakasama ko sa ganung encounter. Tsaka salamat, nagpapasalamat din ako sa asawa ko kasi sinuportahan din po nga talaga ako na sabi niya mo kasi bahay. Sinuportahan ito po ng panggasolina. Thank you po sa inyo, Ate Joel, sa magandang balita na rin na kayo po yung ginamit ni God upang maihatid po sa amin yung mensahe ng Panginoon. Kaya nga mas lalo pong narawan yung purpose po sa buhay, kung paano mahandle yung pamilya, kung paano po sila sa matuwid po sa matuwid po atin. Thank you po. May hiling ako. May testimony ka doon about ayaw na sa harap ng tao. Ako dati po kasi mahihayin talaga ako. Kaya natutuwa nga ako ng pag yung high school ako na yung pinili ko later is malayo na eh. Hindi na ako mag-report sa harapan kasi baka sino yun. Hindi na ako nakaabot eh. Tuwa ako na ano ko mag-aarap magsasalita sa harapan. Di bali na lang ako na. Kaya instant po, bago na po mula po nung nakilala ko sila, bago na po yung na po na nakakapagsalita na ako sa harapan. MC ba? MC ba? Dapat doon. Joke lang. Ganun nga po sa mga anak ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa talagang po na natin dahil pasalamatan. Kaya Kuya, Auntie, Hernandez family, tsaka Kami Hernandez, sila Fernandez. Hernandez po. Sila Fernandez. Wala po nagiging sila yung sinabi po ni Kuya Mark na siya yung letter S, kabaliktaran. Kasi, nagkaroon po ako naman lagi na natawag. Kasi letter A eh. Experience po natin dyan sa baptism, dyan talaga pinaka-memorable sa akin. Kasi nung nilabog po sa tubig, parang baby na nilabuhi sa parang mga anak ko na parang inuulit ka. Pagbangon ko po, sabi ko, iba talaga yung pakiramdam, parang may naiwan na latak sa tubig eh. Yung dating ako wala na. Tsaka masaya talaga kahapon, nung pauwi po kami kay Marvin, tsaka ni Kuya Robin sa din, masaya talaga sa pakiramdam mo gan. Siyempre, isa rin po magandang experience yung nangyari talaga na encounter. Hindi ko pagsisihan talaga na nag-update ako sa trabaho kasi yun po talaga experience na hindi ko mabayaran kahit anong halaga. Pag-uwi ko po, nag-share din po ako kayo na gawin na po nangyari kung nakaraan. Sabi ko, napakasaya talaga. Kung meron po ulit pagkakataon, gusto ko po ulit sumama para talagang wala talagang kahit ano, walang cellphone, wala talaga lahat. Yan lang po. Thank you po sa lahat. Thank you, man. Sa jeep ba ito may gilagyan? Ano lasa? Sinigang. Sinigang Africana. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una po, pasalamat po kay Lord.
Dalawa po, salamat po kay Ate Joanne, kay Kuya Leo. Thank you po. Papasalamat din po ako family Fernandez, family Milatre. Maraming salamat po. Thank you po. Nagpapasalamat po kay Lord kasi pasalamat po kay Lord kasi po yung time na yun na inupo ko sa tubig, tapos yung nag-ahon, parang napakasarap ng pakiramdam kasi po unang-una po nung time na yun, parang ang bigat yung pakiramdam ko, yung mga kasalanan ko na parang nandiyan pa rin, parang hindi po siya naaalis. Basta napakabigat siya. Yung time na yun na mukha ko sa tubig, ang gano'ng pakiramdam ko, parang nabago lahat, parang maliwalas, ang sarap ng pakiramdam. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Yung parang naisip yung mga kasalanan ko, mga dati, parang nawala siya. Parang sabihin yung parang tuwan ko na. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, sa bagong buhay. Thank you po. Ayun po, magpasalamat talaga ako kay Lord kasi una-una, nung hindi po dahil sa Kanya, wala po, buhay ko mula noon, makasalamat po ako. Maraming bisyo. Ayun po, dahil kay Lord, binagod niya ako. Kaya, thank you po. Thank you, Jojo. Na-bless ako kasi from beginning up to end. Nung ko lang narinig talaga na mag-praise si Jojo. As in, maririnig mo. Maririnig mong may hilig siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad. Malakas. Kasi alam na naman na si Jojo ay tahimik na tao. Tahimik ang papa mo. Pero during the 2 days, thank you, Jojo. Merry Christmas. This is Stevie Wonder. Good morning po sa lahat. Kaya pa din siya na kasi Yeah, yung mata niya. Oo, yeah. may difference sa yung mata. Pero Wala difference yan. nagtitig na ako ng gabi. Okay. Patayin mo nga yun. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nangyari nawa ang retreat namin. Tapos, siyempre kay Juni Atinel sa pag-welcome sa bahay niya. Bahay nila. Tapos si Ate Reggie. Tapos kay Ate Adi, kaya salamat. Walang katapos ang pagkain niyo na. Hindi pa kami tapos kumakain, may nakahanda na. Ang swak mo pa lang, may hapunan May na. hapunan na. Tapos kay Kuya, kay Ate, nakakayaman kahit may pinagdadaanan sila, natuloy talaga yung retreat. Kakaiba siya sa una kong experience kasi yung experience namin, talagang hindi mo mararamdaman yung unang experience. Pero itong experience ko na to kakaiba kasi bukod sa walang gadget, walang talagang paparamdam sa iyo yung Panginoon kung gaano ka kamahal. Tapos, lahat pala ng mga nangyari sa Kanya, lahat ng wala pa siya dito sa mundo, nakahanda na lahat pala yung gagawin niya. Yung naunang mga magulang natin, may mga ibig sabihin na pala yung mga nangyari sa kanila. Na si Jesus na talaga yung tatapos sa lahat ng mga nangyari sa unang panahon na pinanganak yung mga magulang natin, si Eva at Adan. Yun, doon ko naunawaan yung tungkol sa puno, tungkol sa kahoy, tungkol sa pagpako. Mahihiya ka sa sarili mo sa mga pinagagawa. Yung sa sarili ko na pinagagawa ko, nahihiya talaga ako kasi kakaiba yung experience na mararanasan mo. Yung ginawa ko dati na nanumbalik, pero hindi mo maintindihan pag na-encounter mo si Lord. Das, hindi ko alam na naiiyak ako, hindi ko alam na may para ako nasusunod, pero hindi mo may tago yung pagmamahal ng Panginoon eh. Kahit nasabihin mong marami kang pinagdaanan, kakaiba talaga yung experience. Hindi tulad sa yung di ba ang buhay natin, maraming ginagawa tayong kababalkan,
maganda yung pakikitungan natin sa ibang tao, pero sa pamilya natin, hindi natin may halin tulad yung pakikitungan natin sa kanila. Yung pala, doon pa lang makikita mo yung pagmamahal ng Panginoon na lahat ng gagawin natin ay may kabayaran at may tutubos din balang araw. Hindi man tayo mga anak natin pala yung makakaranas. Kaya nagpapasalamat ako sa retreat na to. Bitin nga eh. Kaya malaking experience. Kaya hindi ka manghihinayang na kahit umabsent ka sa trabaho. Kasi minsan lang dadaan to sa buhay natin eh. Yung experience na ma-encounter mo ang Panginoon, mas malaking kayamanan yun kaysa kumita ka ng pera. Mas malaking kayamanan yun. Kasi yung experience, hindi mo na yung may babalik pag lumagpas ka na doon eh. Napakasarap ng pakiramdam na may encounter mo yung Panginoon. Kaya sa mga susunod, sa Bastur, paghandaan nyo, maniwala kayo, lalabas ang pagmamahal ng Panginoon sa inyong mga puso. Talagang mararamdaman nyo yung glory niya. Yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ako lang yata yung hindi umiyak kahapon. Una po sa lahat, magpapasalamat po kay God sa once in a million experience na pinaramdam sa akin. Isa ko sa mga napili. Kay Kuya, kay Ate, kila Kuya Julie, at kay Ate. Tapos, kila teacher, maraming salamat sa pag-prepare. Pagbibigay ng oras niyo para ang buong grupo ng retreat na yun is maging successful. Tapos, kagabi po, nag-chat ko si Ate, nagtatanong ako kung ano yung nangyari sa akin. Kasi hindi ko po talaga alam. Nagbabasa na ako sa music team kanina, nasagot ko lahat yung tanong, bakit pa ulit-ulit na yung salitang yun ang binabanggit ko? Sumigaw ko po ng Lord, thank you.